Pag ako ay tumakbo, hiwalayan kita. hihiwalayan niya ako. Agad-agad. Batang Quiapo, Batang Quiapo, Batang Quiapo, Batang Quiapo. Samot-sari man ang hamon, makasampilan ng mga sugat ng mga laban kong nilampasan. At sa kabila ng mga hirap at masakit, ako ay nasanay sa mundong magulot, maingay, matitira lamang ay mga matibay. Mga humarang ay pinakpakan, di lang basta-basta inambahan. Parang Quiapo, handang amunin ang lumang-hadlang kahit siguro ay kumakalam. Parang Quiapo, Dugo at pawis at nilaan, para sa pamilya ay nakipagsapalaran. Parang Quiapo, Sumangmakot at talagang pinagmulan, kaya naman siya'y binansaga. hinugid na pinagdaanan to mula pagkabata. Hirap ng buhay ay kasama na sa aking kabanata. Pero kahit ganon nanalig ako at namanata. Kaya sa mga panganib di ako napapahala. Kahit lumaki pinigilitan lagi ng aking ama na madalas pinapanigan pangan ng aking ina. Ngunit ganun pa man, di pa di nagbago ang pangarap na makaipon at baiaho ng pamilya ko sa hirap. Dahil alam kong magbabago pa ang guhit ng palad sa aking paglakad sa gubat na patag at madilim. Kaya hindi papayag, madurog, madarag, mahulog, mabasag, kapilit, kakapit kahit sa patalim. Masira matibay pa rin ang labanan, sa lugar na walang bilang ang mga duwag at talunan. Dapat kay kamatayan ay handa ka makipagkabulan. Yan ang kapalaran ng isang batang Quiapo. Samot-sari man ang hamon ay walang inatasan, makasampilan ng mga sugat ng mga laban kong nilampasan. At sa kabila ng mga hirap at masakit, ako ay nasanay sa mundong magulot, maingay, matitira lamang ay mga matibay. Mga humarang ay pinakpakan, di lang basta-basta inambahan. Parang Quiapo, handang amunin ang lumang-hadlang kahit siguro ay kumakalam. Parang Quiapo, Dugo at pawis at nilaan, para sa pamilya ay nakipagsapalaran. Parang Quiapo, Sumangmakot at talagang pinagmulan, kaya naman siya'y binansaga. Parang Quiapo. Tayo po'y nahilingan uli na tumakbo bilang gobernador ng lalawigan ng Batangas. Gumraduate na po ako, tapos na. Pero humiling uli ang ating pong mga mayors ko. Baka naman pwede kahit 3 taon, bumalik ka lang at ibalik mo yung iyong Hearts program. Kanina po, si Congressman Ryan Christian, binanggit na po ang Hearts program. Again, if I may reiterate, Hearts is acronym. Ang ibig sabihin po nito, ang pagtayo po ay pinalad sa tulong po ninyong lahat at sa tulong ng Panginoon Diyos, at tayo po ay naging nanay uli ng lalawigan ng Batangas. Ang lahat ng bulto ng budget ng Kapitolyo ay pupunta sa Hearts program. Ito po, ipapakilala ko muna kasama na maglilingkod hindi lamang sa Lipa, kundi lang siyempre sa buong Batangas. Kasama pa rin natin ang team Bagong Lipa. Palakpakan natin sa pangunguna ng aking kaibigan, ng aking hinahangaan, at ng aking kapamilya, Vice Mayor Mikey Morada, at ang kanyang asawa na parang aking kapatid na rin si Ms. Alex Gonzaga. At ang nagkasal sa amin, kaya going strong ang aming pagmamahalan, Mayor Eric B. Africa. Kaya alam niyo na po, kung ang hanap niyo ay pagmatagalan ng kasalan, humina na kay Eric. At syempre sa aking kapatid na pag ako'y nakatingin sa kanya, ang nakikita ko pa ay ang parang nakababatang kapatid ko na patakbo-takbo lang. Pero ngayon, ang nakikita ko na ay ang aking kapatid na maglilingkod sa distrito ng Lipa, Congressman Ryan Christian Recto. At dalawa sa aking hinahangaan na marami ang gagawin sa Kongreso, hindi lamang para sa Lipenyo, kundi para sa bawat Batanggenyo. Palakpakan natin muli, Congressman Edwin Garjola mula sa CWS, at ang kasama din natin at maraming magagawa para sa Batangas, Congressman George Urieta ng Angkasangga. At aking binabati ang aking ina na para sa akin, isa ka sa pinakamalaking biyaya na naibigay sa akin ng Maypapal, my governor at ang aking ina, Governor Vilma Santos.
Nung ako ay 4 years old pa lamang, nakita ko po na siya ay pumunta sa aming bahay, ako ay patak-patakbo lang sa aming garden, at dala-dala siya ng aking mommy. At nung ako ay 4 years old, nakilala ko siya at tinuturo ko pa sa kanya ang iba't ibang mga planeta sa aming unang pagkikita. Pero ngayon, siya ay nagtitiwala na rin sa akin bilang isang lingkod bayan at magsisilbi sa buong lalawigan ng Batangas. Ang pinagmamalaki ng bawat Batangueño, Senkong Sek Ralph Recto. At syempre, panghuli, ipapakilala ko sa inyong lahat ang binibini na hakuha ng aking matamis na oo. Ay, Diyos ko, ang ganda ng asawa ko. Ang aking may bahay, palapakan po natin, Miss Jessie Mendiola Manzano. Ibisan ko lang po, alam ko nga, nakulan na rin. Nagtagal ko lang po yung kwento ni Kofi kanina. Totoo po na hindi po naging madali sa akin nung sinabi niya sa akin na sana, Lucky, ikay sana pareho tayo magsilbi sa aming lalawigan, sana ikay maging vice gov ko. Akala ng iba, sumugod ako agad. Akala ng iba, oo, agad-agad. Hindi po ganon ang totoong kwento. Mga Lipenyo, unang-una nagpapasalamat ako sa inyo dahil nung mayor pa lang ng aking ina, kada uwi ko din sa akin, meron kumakausap sa akin mga Lipenyo sa gilid, sinasabi sa akin, Lucky, medyo bata-bata ka nun. Baka sakali man pwede mong tulungan ang iyong mami din sa salita, maglingkod ka na. Doon pa lang sinasabi ko, pasensya na po, hindi pa po ako handa. Nung ang aking mami ay naging ina ng ating lalawigan, ganun din. Kada uwi ko, kada punta sa ating Kapitolyo, meron kakausap sa akin ang ating mga pangulo, ang ating mga barangay functionaries, may mga konsehal, napakarami po. At iisa ang sinasabi. Ang sinasabi nila, Lucky, baka sakali man pwede ka na rin maglingkod kasama si Governor Vilma Santos. At agad-agad sinasabi ko rin, pasensya na po, hindi pa po ako handa. At may isang bagay pa kasi. Dahil kami ni Jessie, nung kami ay mag-boyfriend-girlfriend pa lamang. Pag pinag-uusapan namin ng politika, ang kanyang sinasabi, pag ako ay tumakbo, hiwalayan na ako. Agad-agad. Sabi niya, bakit ka patatakbo? Maayos naman ang trabaho mo, may laman naman ang bulsa mo, nakakakain naman tayo. Nakita na natin kay Mayor V, nakita natin kay Kofi, nakita natin kay Senkong Sek, kay Ralph Recto, nakita natin sa Danico na ang pagiging isang lingkod bayan ay hindi po madali. Kung akala nyo tahimik ang buhay ninyo ngayon, pag kayo ay naglingkod sa inyong mga kababayan, sa kapwa Pilipino, maniwala po kayo magkakaroon ng konting ingay, magkakaroon ng konting gulo ang tahimik ng buhay. Hanggang isang araw, ako ay tinawagan ni Momski. Momski ang tawagan namin. Sabi niya, anak, punta ka naman dito sa bahay. Ako ay pumunta sa bahay. Yes, Momski. Sabi niya, anak, ako'y nilalambing muli ng ating mga mayor, ng ating mga congressman, na kung sakasakali man gusto nila akong bumalik bilang ina ng ating lalawigan. Ang sinasabi nila, ang ating mga kababayan, ang ating mga Batangueño, muling nananawagan na ang Kapitolyo ay magkaroon ng serbisyong may talino at puso. Hindi po ako umuogan dahil alam ko kung ano ang pwede nawala sa akin. Pero nag-usap-usap kami tatlo, kinausap ko si Kofi, kinausap ko ang aking may bahay na si Jessie. Kami ni Jessie ay nag-usap, kami ni Momski ay nag-usap. At doon ko nakita, doon ko naramdaman na hindi na ito tungkol kay Momski, hindi na ito tungkol sa akin, at hindi na ito tungkol sa kahit ano pa. Ang panawagan para kay Kofi ay para na sa mga Batangueño. At doon ko sinabi, yung unang tawag ko sa kanya ng Momski, doon ko na sinabi na, okay, Kofi, kung ang panawagan na ay nanggagaling sa mga Batangueño, kung ang hinahanap na ay ang serbisyong may talino at puso, lalaban na ako bilang vice-gobernador ko. Nag-usap kami ng aking misis din pagkatapos noon.
Sinabi ko na sa kanya, sabi ko kasi hihiwalayan ako. Eh, kailangan ko kausapin ang aking may bahay. Pinaliwanag ko sa kanya kung ano ang gusto namin gawin na iisang aming adhikain ni Gopi, iisang pangarap namin ni Gopi. Kami ni Jessie ay nagyakapan, kami nagdasal ng taimtim at matagal-tagal. Tinanong ko siya, ang tawagan po namin ay How-How. Sabi ko, How-How, okay na ba sa'yo ang plano namin? Sabi niya, yung tahimik nating buhay, kung magkakaroon ng konting ingay, kung magkakaroon ng konting gulo, baliwala lahat ng yan kung pinaglilingkuran natin ang tapat ang bawat Batanggenyo. Maganda ang sinabi na Hearts Program. Binanggit ni Govi, binanggit ni Kong Ryan. Maganda po ba yung Hearts Program? Tama o mali? Tama. Alam niyo, marami tayong pwedeng gawing programa na palamuti, pero babagsak at babagsak tayo sa Hearts Program, ang basic na basic dyan. Nasabi na nila, pero isa dyan ang pinaka-importante sa akin at tumatatak sa akin ay ang E, ang edukasyon. Gets ko na po ito bilang isang ama. Tanong ko lang po, alam niyo po ba yung palayaw ng anak namin? Si Pina. Gets ko na po ito. Tuwing nakikita ko ang aking anak, ang aking naiisip, anong klaseng kinabukasan ang pwede kong ibigay sa aking anak. Sagutin niyo po ako kung tama o mali. Ang pinakamagandang kinabukasan ay nagsisimula sa magandang edukasyon. Tama o mali? Ay, hina. Isa pa. Tama o mali? Tama. Kaya doon papasok ang education. Kung saan, nung mayor pa lang, si Gopi ng Lipa, napakarami ng kanyang scholarship. Nung siya ay naging governor ng ating lalawigan, mas dumami pa ang kanyang mga scholarship. Kaya ako, bilang isang ama, bilang isang Batanggenyo, kasama ating Bukal Bibong, Bukal Chunchun, pag ako tinawagan ni Gopi at sabihin, yung dami ng scholar ng Kapitolyo ngayon, doblehin, triplehin, kami isang yan, 2 pikit, 1 pirma, nasa inyo na ang scholarship para sa pamilya sa Batanggenyo. Pero may isang bagay po na nakakalungkot. Ito kukwento ko na lang po sa inyo. Kada ikot po namin sa lahat ng bayan, mabilis na po. Ang scholarship po ang umaabot sa amin, kaya ginagamit panakot na sa ating mga kababayan. Ang sinasabi nila ay nakakalungkot lang. Sorry po kasi hindi dapat ginagamit panakot. Ang sinasabi, ako, kapag nanalo si Governor V, kapag nanalo si Vice Gov Lucky, ang dami ng score ng Kapitolyo, tatanggalin lahat ng yan. Ako, pag nanalo si Vice Gov, nandyan, pag pinagsama sila, ako, ang mahihirapan ay ang estudyanteng Batanggenyo. Bakit namin gagawin? Unang-una, lahat ng scholarship na yan ay galing din sa buwis na binabayaran ninyo, pinabalik lang namin sa pamilyang Batanggenyo. Tama o mali? Bakit namin gagamitin panakot ang scholarship samantala isa yon sa aming adhikain? Kaya, Gopi, hindi lamang bilang isang anak, kundi bilang isang Batanggenyo, bilang vice-gobernador, kasama mga bukal natin, isang sabi mo lang, kahit gaano karaming scholarship pa yan, mararamdaman yan ng pamilyang Batanggenyo. At hindi yan. May mga napansin po ako na mga huling araw po na pag nakakaroon po ng distribution po ng ating scholarship, ang haba po ng pila sa ating Kapitolyo. Kawawa naman po yung mga bata, kawawa naman po yung mga magulang, pila, gutom, init. Kaya ako na po mismo ang kumausap kay Gopi. Isa ang aking nilambing kay Gopi. Ako mismo nagsabi sa kanya, para sa ating mga kababayan, para sa ating mga Batanggenyo, imbis na kayo pa ang bumila sa Kapitolyo, ako na ang pupunta kada distrito para ibigay ang mga scholarship ninyo. Alam niyo po, meron akong buhay na kahit papaano kasi nagtabi muna. Ang sabi nga ng ibang mga kaibigan ko, sigurado ka ba dyan, Luis? Natatakbo ka? Alam natin ang politika.
Alam natin, mag-brilliant. Dati sanay ka na ikaw lang ang host. Pero ito po ang aking sabihin, mabilis na lamang, palakas na po yung ulan. Ang sa akin lang po, kahit na ako'y pinaparinggan, kahit na ako'y sinisiraan, kahit na ako'y ginagawa ng kwento, basta ako lalaban ng patas dahil ganun ang tunay na Batanggenyo. Yun po ang aming adhikain, pero lahat ng yan ay posible lang kung tayo ay magtutulungan. Pag hindi nagtulungan ang governor at vice governor, lahat ng aming sinabi kanina ay puro kwento lamang. Kaya maaasahan ninyo mula sa nasyonal, papunta sa ating mga kabinan, mararamdaman ninyo lahat ng iisang adhikain namin para sa inyo. At bago magtuloy-tuloy yung ulan, huli na po ito. Kung nasanay kayo sa telebisyon, sa aking mga game show, sa mga ibang hino-host ko, at pagkatapos ng programa, ako'y nagpapaalam o hindi kaya ako'y nagpapakilala, sana payagan po ako ng mga Lipenyo, ng mga nanonood na Batanggenyo, na muling magpakilala sa inyo. Kung nakilala niyo po ang nasa telebisyon, na si Luis Manzano, isasantabi na muna siya. Dahil ako ay papakilala, ako po ang magiging Vice Governor ng Batangas. Si Luis. Bibigyan ko po kayo ng isang bisig gobernador na pupuntahan ninyo, na pupuntahan kayo, at higit sa lahat isang Vice Gov na nagsisilbi sa bawat Batanggenyo. Panghuli. Eto, last na lang to. Malakas na yung ulan, mabilis na lang. Tama o mali, mabilis na lang. Eto na po. Ang mga Batanggenyo, likas na maligalig. Tama o mali? Ang mga Batanggenyo, likas na matapang. Tama o mali? Ang mga Batanggenyo, likas na mayabang. Tama o mali? Kung wala na ang yaman, wag lang ang... Eto nga muli. Ang mga Batanggenyo, magaling pumili ng asawa. Tama o mali? Ipapakilala ko na. Oh, wow. Ipapakilala ko na ang aking may bahay, Miss Jessie Mendiola Manzani. Palakpakan naman ho natin si Vice Gov. Naulanan na po! At palakpakan po natin ang ating mga sarili. Maraming salamat ho sa pag-stay po kahit umuulan. Palakpakan po natin ang mga Lipenyo! Bakit po talaga magpahalang mga Lipenyo? Tama ho! Magandang gabi, lungsod ng Lipan! Kaya naman ho, alam niyo po ba, pag naulan ho, blessing po yun sa ating lahat. Tama ho ba? Magandang gabi po sa inyo at syempre po sa lahat po ng aking ginagalang sa Master Peglado. Magandang gabi po. Ako ay hindi kandidato. Ako po ay nandito dahil ako po ay nangangailangan po para sa si Vice Governor Luis Manzano. Alam nyo, totoo po yung sinabi niya kanina. Tinanong niya ako noon, Love, pag ako ba'y tumakbo, hihiwalayan mo ba ako? Sabi ko, abay, oo naman. Napakagulo ka na maging lingkod bayan. Kaya ba natin yun? Tsaka naku, ubusan ako ng oras. Diba, mahahatian ng oras? Kaya sabi ko naman, sige na, bubali naman. Kung kayong lahat ho ang aking kahante. Pero alam niyo po, ito po si Luis, kahit noon pa ho, mahilig po itong pagulong. At minsan ho, hindi na ho niya pinapasabi ho yung pangalan niya o yung sa mismo tinutulungan niya, hindi ko niya pinapasabi na siya mismo tinutulungan. Sabi ko nga, love, sige. Sabi ko, sino pa naman ako para pigilan ka? Kung yan ang isinisigaw ng iyong puso, kung yan ang sinasabi ng Panginoon Diyos sa'yo, sige, ituloy mo na ako sa'yo. At alam mo ho, sinabi ko nga rin sa kanya kanina, napakaswerte ko ho, kasi gusto ko magpasalamat kay Sencom Secretary Recto at kay Governor Vilma Santos Recto. Dahil isa na po akong Lipenya. Ako po ay nagpapasalamat sa pagmamahal ng buong pamilya. At sana ho, mahalin niyo po ang aking asawa. Kung mahal niyo po si Mayor Eric Africa din po. Kung
si Congressman Ryan Recto, si Governor Vilma Santos Recto, pwede ka ho, mahalin na rin po yung asawa ko. Pwede ho ba? Si Luis ho, iba po ang puso nito, iba po itong mag-alaga, iba po itong nanindigan, at sinasabi ko po sa inyong lahat, lalaban po ito lahat. Ako po ay naglalambing ho na sana po iboto niyo po si Vice Governor Luis Gonzalo! Pwede ka ho! Pwede ka ho! Pwede ho ba marinig ang iyong mga tinig? Kaya pa ho ba kahit maulan? Blessing ho yan! Mahal niyo po ba ang lipa? Mahal niyo po ba ang Team Bagong Lipa? Mahal niyo po ba si Mayor Eric Africa? Mahal niyo po ba si Vice Mayor Marky Morada? Mahal niyo po ba si Sengkog Seg Ralph Recto? Mahal niyo po ba si Kong Ryan Recto? Mahal niyo po ba si Governor Vilma Santos Recto? Mahal niyo po ba si Vice Governor Luis Lucky Manzano? Kung mahal niyo po sila, tatanungin ko po kayo, mahal niyo po ba ang inyong mga pamilya at ang inyong mga sarili? Kung mahal po ninyo ang inyong mga pamilya at ang inyong mga sarili, sana ho, bumoto po kayo, pumili po kayo ng mga kandidatong mamahalin kayo ng tunay at tapat. Silang lahat po yun. Pwede na ba? Kaya-kaya pa, ang dami pong energy ng mga libenyo. Kapag sinigaw ko po ang beat, isisigaw niyo ang lucky. Kapag isinigaw ko ang lucky, isisigaw niyo ang V. Okay po ba? Itaas po natin ating mga kamay. Ito ang official sign ng V Lucky. Ang hindi ko magtataas ng kamay, walang love life ng 10 years. Taas po ang kamay. V! Lucky! Lucky! V! Lucky! V! V Lucky 2025 tayo dito sa lungsod ng Lipa! May kulang, may kulang, may kulang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang bawat Lipenyo, mabuhay po ang lalawigan ng Batangas, at mabuhay po ang bawat Batanggenyo. Maraming salamat po.